Chapter 6. Bumalik sila ni Alexander sa airport at nagulantang si Rose sa biglang pagsugod ng mga reporter na bumabato ng mga tanong. Nagsumiksik siya kay Alexander. Nasisilaw siya sa flash ng mga kamera. Hindi na niya napansin ng mga security na pilit hinahawi ang mga reporter. Sino siya, Alexander? Paulit-ulit na tanong ng mga reporter. Paano na si Adriana Leslie? Sino si Adriana Leslie? Girlfriend ni Alexander? Pagpasensyahan mo na nangyari kanina. At Alexander na makasakay na siya at si Blas sa helicopter. Madalas ba mangyari yun sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Rose. Masyadong madalas. Bakit interesado sila sa akin? Dumating ka sakay ng private jet ko. Bihira ako makita ng mga reporter na may kasamang babae. May nagtip siguro sa kanila sa airport? Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Rose habang humihikab. Sa isang pribadong lugar. Sa sobrang pagod at antok ay wala nang pakialam si Rose kahit sa buwan pa siya dalhin ni Alexander. Isinandal niya ang ulo at iniisip ang mga nangyaring ng araw na yon. Para siya naging prinsesa sa loob ng isang araw. Hindi porket maganda ang bihis niya ay mayaman na siya. Sa ilalim ng marangyang kasuotan ay isya pa rin si Rose Arellano. Ang babaeng hindi ang tipong nakikihalubilo sa isang bilyonaryo. At habang iniisa-isa ang mga dahilan kung bakit hindi siya bagay na maging prinsesa, ay nakatulog si Rose. Nagising lang siya nang lumapag ang helicopter. Gabi na nun at sapat ang liwanag ng buwan upang makita at mapahanga siya sa malapalasyong puting bahay sa isang madilim na backdrop. Napakurap siya. Sa laki ng bahay, pakiramdam niya ay nasa set siya ng isang pelikula. Nasang lupalop na ba tayo? Sa Camotes Islands. Dito ako lumaki. Sagot ni Alexander kasabay ng pagbukas ng mga ilaw sa labas ay nakita ni Rose ang isang unipormadong lalaki na hinihilang magahe nila sa magandang bakuran patungo sa bahay. Isang isla at isang malapalasyong bahay. Pagpumuni-muni ni Rose. Nag-aalala siya sa magulong buhok at kusot niyang bestida. Pagkatapos ay sinaway rin niya ang sarili sa pagiging banitosa. Pwede ko bang palabasin sa kulungan niya si Blas? Tanong ni Alexander dahil panay ang ungol at kalmot ni Blas sa kulungan nito. Bilang sagot ay si Rose na mismo ang nagbukas sa kulungan. Parang lasing na aso naglakad palabas si Blas. Kaawa-awa habang hirap na binabalanse ang sarili sa tatlong paa. Ang lakas makakuha ng simpatya ng alaga mo. Gano'n pa katagal bago tanggalin ang semento sa paa niya? 1 buwan pa. Sagot ni Rose na pinipigil ang paghanga sa napakaringal na bahay. Pakiramdam ko anumang sandali lalabas sa front steps si Scarlett O'Hara. Pag-amin niya. Ang bahay na to ay halo sa isang southern plantation house sa Amerika noong 30s at ginawa para isa sa mga lola ko. Wika ni Alexander. Wala na siguro makapaglalarawan kung gaano karangya ang pamumuhay ni Alexander, kundi ang kagilagilalas na marmol na bulwagan na napapalamutian ng napakalaking crystal chandelier. May malawak at nakabamang ang hagdanan. Mga tansong estatwa at mga muebles na sa mga museo lang makikita ni Rose. Ni sa hinagap ay hindi niya naisip na may nakatira pala talaga sa mga ganito kagrandyosong lugar. Hindi niya napigilang mapalunok ng isang grupo ng mga tauhan ang lumabas mula sa pinto sa likod upang batiin sila. Rose, ito si Manong Conching, ang mayordoma rito. Pagpapakilala ni Alexander sa pinakamatandang staff. Dadalhin ka ni Manang sa magiging kwarto mo. Iginiya siya ng matandang babae paakyat, patungo sa pinakamalaking kwarto na nakita ni Rose sa buong buhay niya. May 4-poster bed na nakukortinahan ng hand-painted silk at mga carpet ay napaka-elegante. Kaya sa halip na tapakan, inikutan lang niya upang sumilip sa dressing room at banyo. Tanging wow ang nasambit niya sa isip sa nakikita at natatamas ang karangyaan. Ano kaya naisip ni Alexander pagpasok sa napakaliit niyang apartment? Hindi naman natakot si Alexander. Nagagalak na konklusyon niya. Nagpasya si Rose na maligo habang inaayos ng katulong ang kanyang mga gamit sa magarang dressing room. Pagkaligo ay sinuot niya ang isang hapit na asul na night dress. Pagkatapos ng isang katok ay pumasok ang isang katulong na may dalang pagkain. Pagkakain ng hapunang hindi na napigilan ni Rose na ubusin dahil sa gutom at stress sa buong araw na lumipas. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. Hindi pa din halatang buntis siya.
Tanging ang bahagyang pag-umbok ng kanyang mga dibdib ang senyalis na nagdadalang tao siya. Pagod ang katawang humiga si Rose sa kama. Ngunit ang isip niya ay nanatiling aktibo at nagpabalik-balik kay Alexander. Bagay na kinaiinis niya. Infatuation bang tulad sa nangyayari sa mga kabataan ang nararanasan niya ngayon? Walang tigil ang isip niya sa pagtatanong kung anong ginagawa ni Alexander. Anong iniisip at sino ba si Adriana? May lakas ng loob ba siyang tanungin iyon kay Alexander? Wala siyang karapatang itanong yun. 2:00 na ng madaling araw, ngunit hindi pa rin makatulog si Rose. Napanood na niya ang pwedeng mapanood at nabasa na ang pwedeng basahin. Ngunit gising na gising pa rin ang kanyang diwa. At gutom na naman siya. Maingat siyang lumabas upang hindi magising si Blas at nagtungo sa kusinang pang-hotel ang laki. Napaisip siya kung mahilig bang magdaos sa mga party si Alexander. Si Alexander na naman ang iniisip niya. Isilubsob niya ang mukha sa mga palad. Tumigil ka sa pagpapahirap sa akin. Utos niya sa kanyang isip. Sino nagpapahirap sa'yo? Biglang tanong ni Alexander mula sa pintuan. Gulat na humarap si Rose si Alexander kasabay ng pagbubukas nito ng ilaw. Hindi ka rin makatulog? Oo, sagot ni Alexander. Na pinanood siyang kumuha ng ham at kinain yun. Mukhang gutom ka. Nag-init ang mga pisngin, tumango na lang si Rose dahil puno ang kanyang bibig. Sinamantala niya ang pagkakataong iyon para mapagmasdan sa Alexander. Hapit na pantalong maong lang ang suot. Damang-dama niya ang raw sex quality ng binata. Hubad-baro at nakalantad ang balat at nag-iigting ang kalamnan. Namangha siya kay Alexander at namuo ang pagdanasa sa kanyang kaibuturan. Hindi ba dinalhan ka ng pagkain kanina? Tanong nito. Napangiwing tumango si Rose. Ramdam ang pagkalat ng pamumula hanggang sa kanyang dibdib. Baka dahil sa pagbubuntis mo, sabi ni Alexander na hinagod siya ng tingin. Bakit mo kinakausap ang sarili mo kanina? Marami lang akong iniisip, hindi ako makatulog. Gaya ng isang maliksing pusa? Walang ingay na nakalapit sa kanya si Alexander. Ako bang iniisip mo? Tiningnan niya to ng masama. Bakit naman kita iisipin? Bakit din kita iisipin? Ganti nito. In-stress kita? Nagbibirong tugon ni Rose habang pinipigilan ang sariling titigan si Alexander. My God, ang ganda-ganda mo, Rose. Muntik nang matawa si Rose ngunit nang makita ang init sa mga mata ni Alexander at mapagtantong seryoso to ay umusbong ang kasiyahan sa kanyang puso. Mahabang sandaling nang hinang ang kanilang mga mata at nagsimulang kumabog ang kanyang dibdib. Lalo na nang abutin ni Alexander ang kanyang pulsuhan at banayad siyang hinila palapit dito. Mapusok na naglapat ang kanilang mga labi. Natikman niya si Alexander at gusto pa niya. Kinakastigo siya ng kanyang isip sa ginagawa, ngunit naniig ang nananabik niyang katawan. I've never stopped wanting you since that night. Unguli Alexander na binuhat siya at tinungo ang hagdan. Nagrereklamo ka ba? Tanong ni Rose. Hindi niya mapigilan ang tuwa sa pag-amin ng binata. Hindi. Matagal na nang huli ako makadama na buhay ako. Gusto ko to pero hindi ko gusto na hindi ka kayakap. Sa sinabing iyon, Alexander, ay parang may gumising na natutulog sa diwa ni Rose. Hindi natin dapat ginagawa to. Wala pa tayong ginagawa, paalala ni Alexander. Itinaas ni Rose ang isang kamay upang palisin ng inis mula sa nakakatukso nito mga labi habang magkahinang ang kanilang mga mata. Parehong mababanaig sa kanila ang pangangailangan para sa isa't isa. Napagtanto niyang hindi lang siya ang nanghihina tuwing nagkakalapit sila. Muli siyang hinalikan ni Alexander. Expert ng gumalugad ang dila nito at pakiramdam ni Rose ay umikot ang paligid. Tinungo ito ng isa pang kwarto at binaba siya sa kama. Naalala niya ang gustong itanong ng sandaling mahiwalay siya sa mainit na katawan ni Alexander. Sino si Adriana? Abala sa paghubad ng pantalon, nakakunot noong sumilyap sa kanya si Alexander. Someone I slept with months ago. Kung ganun hindi yung seryosong relasyon, hindi na napigilan ni Rose na mag-usisa. Hindi ako pumapasok sa seryosong relasyon. Kabisado ni Rose ang estrahitiyang yun. Galing mismo sa mga nakakadate niya nun. Natatawa siya nun kapag sinasabi agad iyon ng mga nakakadate niya. Ngunit sa kung anong dahilan, hindi niya nagustuhan ng kay Alexander iyon marinig. Bakit tinatanong siya sa iyo ng mga reporter? Nagpa-interview kasi nun si Adriana sa mga magazine at sinabi niya na may mas malalim kaming relasyon.
At hindi nang unang pagkakataon nangyari sa akin yun. Pagkaamin ni Alexander kasabay ng pagtabi nito sa kanya sa kama, na animoy isang hubad na bronze god or at least massively aroused naked bronze god. Napakapopular mo sa mga babae, no? Hindi na ako nagtataka kung bakit kasi laki ng araw yung ego mo. Tudyo ni Rose. Tumawa si Alexander at tila napalis na ang tensyon dahil sa mga tanong niya. Kung ganun, hindi ka na-impress? Hindi. Mas na-impress mo pa ako nung akyatin mo ang hagdan na buhat ko. Pagdatapat ni Rose, pinatong ang kamay sa malapad na balikat ni Alexander. Naligaya sa nadaramang init at lakas mula rito. Para lang akong bumuhat ng bata. Napasimangot siya. Ilang buwan na lang mula ngayon at ang laki-laki ko na. There'll simply be more of you to enjoy. Bulong ni Alexander. Inabot nito ang laylayan ng kanyang pantulog at hinubad yun. Nabiglang itinakip ni Rose sa mga braso sa sarili. Kasama ba ito sa mga plano mo nang dalhin mo ako rito? Natawang muli si Alexander. Sabihin na lang natin umasa akong magkakasama tayong muli. Kilala kita. Pinilaan mo to umpisa pa lang. Isang maluwang ngiti lang ay sinagot ni Alexander at saka siya kinuyumos ng halik. Tagal kong hinintay to. Garalgal nito ang sabi habang ang isang daliri ay dumadaos-dos sa pagitan ng kanyang mga dibdib. Pababa sa hugpungan ng kanyang mga hita. And baby, you were definitely worth waiting for. Hindi na napigilan ni Rose ang pangangatalang katawan sa ginagawa ni Alexander. Napagpapaniga sa apoy ng pagnanasa sa kanyang katawan ngayon. Nagpasingap sa kanya ay nagpaigting sa kanyang mga kalamnan ng mga daliri nito. Umangat ang kanyang katawan mula sa higaan. Tanda ng nalalapit na pag-abot niya sa rurok ng ligaya. You don't get to come unless I'm inside. Marasa sabi ni Alexander at inhanda ang sarili sa pag-angkin sa kanya. Isang singap ang namutawi sa bibig ni Rose nang tulian siyang angkinin ni Alexander. Sa unang pagtatangka ni Rose na kumawala mula sa mga bisig ni Alexander, lalo lang nitong hinigpitan ng pagkakayakap sa kanya. Sa wakas ay gumalaw ito at tumihaya at pinahiga siya sa ibabaw nito. Yaka pa rin siya. Hinalikan siya nito at hinawi ang buhok ng kanyang pawisang mukha at pinag-aralan siya. Ngayon pa lang, iniisip ko na maangkin kang muli. Paunguli itong pag-amin. Yan ang ginagawa mo sa akin at mas maganda pa ang nangyari ngayon kaysa sa naalala ko, babe. Talaga? Nakatulog kasi ako noon. Tumayo si Alexander at yaka pa rin siya. Hindi ngayong gabi. Babala nito. Naglakad to patungo sa banyo at pinuksan ng shower. Sinisiguro ko sa iyong paulit-ulit kang magiging akin ngayong gabi. Bakit? Diretsahang tanong ni Rose. Dahil sawa na ako na gusto ko mangangkin pero hindi kita maangkin. Niyakap ni Rose Alexander. Nandito na ako at hindi ka na mawawala pa sa tabi ko. Ang bose mo minsan. Tugon ni Rose hindi mapigilang manabik mula sa ginagawa ni Alexander sa kanya sa shower. Hindi pa man nagmamaliw ang matinding init sa kanilang pag-iisa kanina. Muli nitong pinagningas ang kanilang katawan. Hindi pinansin ni Alexander ang protesta niya nang ihiga siya sa kama kahit babasang-basa ang kanyang katawan. Sa halip pinagpatuloy lang nito ang nasimulan at kung kanina ay wild at exciting, ngayon dahan-dahan at mas sinamnam nila. Tinitigan ni Alexander ang nakapikit na si Rose. Lahat ng ginawa niya nitong mga nagdaang araw ay upang makuha si Rose na para ba nagiging sinud-sinuran siya sa dalaga at hindi niya nagustuhan yun. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naiinis siyang hindi niya alam ang takbo ng utak ni Rose. Ano pa ba ang kulang sa kanya? So I'm good enough to sleep with but not good enough to marry? Tanong niya. Dumilat si Rose. Hindi yung ganun kasimple. Ganun lang yung kasimple. Marahas siyang kontra. Itinulak siya ni Rose at naupo to. Sa iyo mismo nanggaling na ayaw mo ng seryosong relasyon at allergic ka sa pag-aasawa. Pero ibang kaso ka. Pinahiga ulit siya ni Rose at ipinatok ang kanyang kamay sa tiyan nito. Ano ko pinagbubuntis mo? Hindi ibig sabihin nun ay pag-aari mo na ako. Itinulak siya ni Rose at bumangon at isinuot nito ang pantulog. Diyan ka nagkakamali, sigaw ni Alexander. Kung iniisip mo nga hayaan kita mapunta sa ibang lalaki, nagkakamali ka. Anak mo nga ang dinadala ko pero katawan ko to. At kung may alam ka kung paano mamuhay ang mga ordinaryong tao na hindi mo alam, ma-appreciate mo na ang tsansa na makahanap pa ako ng ibang lalaking magkakagusto sa akin
Halos imposible dahil lang sa simpleng katotohanang buntis ako. Bakit may naisip yun? Akin ka't masanay ka na ron. Ani Alexander. Nagpupuyos dahil nagawang magsalita ni Rose tungkol sa ibang lalaki, samantalang mainit pa ang katawan nito mula sa kanilang pagdiniig. Hindi mo ako babae o kahit ang kanino man. Pahayag ni Rose, at hindi ako sumama sa iyo dahil lang may private jet ka at may pera ka. Hindi ko kailanman pinangarap o ginusto yun. Ano bang gusto mo sa akin? Nalilito niyang tanong. Na may nararamdaman ka para sa akin. Hindi sapat na may pera ka at magaling sa kama. Dagli siyang bumangon mula sa kama. Kung ganun, gusto mong mailove ako sa iyo na parang hibang na teenager? Mapanuyan niyang tanong. Yamot na yamot ang nagagalit dahil sa magandang wakas na gusto ni Rose. Sige, laitin mo ang mga pangarap ko. Singasing ni Rose at pulang-pula ang mukha sa galit. Hindi naman kailangan pag-ibig lang. Kahit man lang pagmamalasakit, hindi pagiging makasarili at kabaitan. Hindi ba ako nagmamalasakit? Mabait? Tanong ni Alexander. Nagagalit siya na pinagtatanggol niya ang sarili kay Rose. Kahit ng anak natin hindi mo gusto. Gusto kita. Walang katulitong tugon. And I'm starting to think of the baby as a person attached to you. Hindi pa ba sapat na simula yun? Inahalagahan ko ang inaalok mo. Lalo na lang isang tulad kong mahirap. Mahinang tugon ni Rose. Sa sinabi nito ay unti-unting nabawasan ang nadaramang tensyon ni Alexander. Hindi ko kailanman binigyang halaga yun. Isa ka sa pinakamabait at pinakamaunawaing tao na nakilala ko. Hindi ka nabulag sa pera ko o pinagsamantala ng sitwasyon ko. At gusto kong kasama ka. Maniwala ka. Mas mahalaga ang mga yun. Ngunit wala akong emosyonal na kakayahang mahalin ka. Hindi pa ako umibig sa buong buhay ko. Hindi pa. Natigalgal si Rose. It's always been sex for me. And I like sex more with you than with anyone else. I suppose that's something. Mabuhay na sabi ni Rose. It's more than something on my terms, babe. Yan ang kaibahin natin. Napakahalaga sa'yo ng sex pero hindi nangangahulugan ng matatagumpay na pagsasama. Ngalingalim na suntukin ni Alexander ang dingding dahil aminin man ni Rose o hindi. Sex ang pinakamatibay nilang ugnayan. Wala pang babaeng gumalit sa kanya sa puntong nawalan siya ng sasagot at hindi alam kung paano mananalo sa argumento. Pinaglapat niya ng mariin ang mga ngipin at hindi na kumibo. Lumapit sa kanya si Rose. Pinagsaklop ang mga kamay sa kanyang batok at tumiyad upang halikan ng sulok na nakatikom niyang mga labi. Pinaraan din nito ang isang kamay sa kanyang dibdib at isinubsob ang mukha nito ron. Ayoko na makapagtalo sa'yo. Let's go back to bed.